Horror Stories by Forest Secrets. Ako si Arnel ng Bulacan. Matagal na naming bantay si Cookie, isang aso na sobrang talino at maalaga. Pero nitong huling buwan ay may kakaiba sa kanya. Tuwing gabi, sa parehong oras, tumatahol siya at nakatitig sa puno ng duhat sa tapat ng bahay. Akala namin ay may pusa lang o daga, pero tuwing lalapitan namin, mas lalo lang siyang nagwawala. Hanggang isang gabi ay nakita ko kung ano ang tinitingnan niya. Bawat 11:11 ng gabi ay parang alarm clock si Cookie. Una, mahina lang ang tahol niya. Subalit habang tumatagal, parang may gustong iparating sa amin. Nakatayo siya palagi sa may bakod, nakatingin sa puno ng duhat sa harap. Hindi siya kumakain, hindi rin umiinom hanggat hindi tumitigil ang paggalaw ng mga sanga. Napansin din ni Mama yung mga ibon na dating naroon na tumitilaok ay biglang nawala. Ang sabi ni Papa, "Hayaan mo na, baka may daga lang dyan." Pero iba ang kinikilos ni Cookie, parang takot at parang galit na galit. Isang gabi nga, sinubukan kong sundan kung ano yung tinitingnan ng alaga namin. May dala akong flashlight. Paglapit ko sa puno, tahimik ang paligid. Pag-angat ng ilaw ay may nakita akong anino sa likod ng mga dahon. Hindi ito pusa at mas lalong hindi ito tao. Parang baluktot ang katawan, mahaba ang leeg at kumikintab sa ilalim ng buwan. Pagkislap ng flashlight ay biglang nawala. Pero nang ibaba ko ang tingin, may nakita akong patak ng dugo mula sa lupa. Pagbalik ko sa bahay ay nanginginig pa rin si Cookie. Nang tingnan ko ang mga mata niya, parang may nakita siyang hindi ko kayang unawain. Kinabukasan, dinalaw kami ni Lola. Pagkakita kay Cookie, bigla siyang tumahimik at ang sabi ni Lola, "Hindi yan basta puno. May tumira dyan noon pa." Nang tanungin namin, ikwinento niya na noong kabataan daw niya, may babae sa baryo na pinagbibintangang aswang. Pinatay ito ng mga tao at doon inilibing sa ilalim ng puno ng duhat. Baka nanunumbalik siya. Ang mga hayop kasi, sila ang unang nakakakita sa hindi natin nakikita. Dagdag pa ni Lola. Simula nga noon ay pinayuhan niya kaming magbasa ng dasal tuwing 11:11, oras ng pagtahol ni Cookie. Noong mga sumunod na kabilugan ng buwan ay mas malakas na ang tahol ng alaga namin. Para siyang galit na galit at halos sirain na ang bakod. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong gumagalaw ang mga sanga ng duhat kahit wala namang hangin. Sa ilalim nito ay may babaeng nakatayo. Maputla, nakayuko at mahaba ang buhok niya. Nang itutok ko ang flashlight, tumingala siya. Wala siyang mga mata. Purong itim lang. Umuga ang lupa at si Cookie ay huminto sa pagtahol. Natahimik at wala kaming marinig. Pagmulat ko ng mga mata ko, wala na yung babae. Pero sa puno, may bakas ng kuko na mahahaba, parang hayop. Pinutol na nga ni Papa ang puno ng duhat
Pero kahit wala ng puno, tuwing 11:00 pa rin ng gabi, tahimik si Cookie. Subalit nakatingin pa rin siya sa parehong lugar. Sa isang bayan kung saan tahimik ang gabi pero puno ng hiwaga, ay may isang pulis na humarap sa pinakanakakatakot na kaso ng kanyang buhay. Si P.O. Benigno, aka Benny Ramos, ay isang pulis na kilala sa kanyang tapang at dedikasyon sa kanyang trabaho. Ngunit may isang kaso na hindi niya malilimutan, ang kaso ng kaluluwa ng paghihiganti. Sinasabing ang kaluluwa ni Maria, isang babaeng brutal na pinaslang noong dekada 70. Simula nga noon, ang kanyang kaluluwa ay nagpapakita sa bayan, nagkahanap ng hustisya. Isang gabi, habang nagpapatrolya si Benny, ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang residente. Sir, may kaluluwa po sa bahay ko. Sinusundan niya ako. Sigaw ng residente. Agad na rumisponde si Benny sa tawag. Sa kanyang pagdating ay nakita niya ang residente na nanginginig sa takot. Nasaan ang kaluluwa? Tanong ni Benny. Nasa loob po, sagot ng residente, at pumasok nga si Benny. Naglakas loob siyang pasukin ang bahay. Sa kanyang pagpasok ay nakaramdam siya ng malamig na hangin. Maria? Tawag ni Benny. Alam kong nandito ka. Lumabas ka na. Sa kanyang pagtawag, lumitaw ang kaluluwa ni Maria. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Ikaw ang susunod. Magbabayad ka sa mga kasalanan mo. Sabi ng kaluluwa kay Benny. Hindi natakot si Benny sa kaluluwa. Alam niya na kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Alam kong nasaktan ka, Maria. Ngunit hindi mo kailangang maghiganti. Ako ang bahala sa'yo. Saad ni Benny. Hindi mo ako naiintindihan. Kailangan kong maghiganti. Kailangan kong makamit ang hustisya. Sagot ng kaluluwa. Hindi mo makakamit ang hustisya sa pamamagitan ng paghihiganti. Muling saad ni Benny. Ang paghihiganti ay magdudulot lamang ng mas maraming sakit. Dugtong pa nito. Sa kanilang pag-uusap, ay sinubukan ni Benny na kumbinsihin ang kaluluwa na sumuko. Ngunit, hindi nakinig ang kaluluwa. Hindi ako susuko. Maghihiganti ako hanggang sa huli. Sa kanyang desperasyon, gumamit si Benny ng isang lumang ritual na natutunan niya mula sa kanyang lolo. Sa kanyang pagbigkas ng mga salita ay lumitaw ang isang liwanag. Sa ngalan ng batas, inaaresto kita, Maria. Ang sabi ni Benny, sa kasalanan ng paghihiganti. Sa kanyang pag-aresto, nawala ang kaluluwa. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang kaluluwa ni Maria. Ngunit ang kwento ng pulis na umaresto sa kaluluwang naghiganti ay nananatiling buhay sa puso ng mga tao. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, may pag-asa pa rin. Ngunit tandaan, ang mundo ng mga kaluluwa ay hindi dapat pakialaman. Kung hindi ka handa, maaring ikaw ang maging susunod na biktima.
Kaya't mag-iingat sapagkat ang hindi mo nakikita ay maaaring sumama sa iyo. Ako si Rona mula Iloilo. Noong bata pa ako, sobrang close kami ni Lola. Siya yung tipo ng lola na kahit may edad na, hindi mo mararamdaman. Malakas pa, laging nakangiti at mahilig magluto ng ginataan tuwing umuulan. Kaya nang pumanaw siya, parang nawala na rin ang kalahati ng pagkatao ko. Isang linggo matapos siyang ilibing, natulog kaming lahat sa bahay. Ako lang ang gising dahil hindi ako makatulog ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba namimiss ko si Lola o dahil may kung anong bumabagabag sa akin. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng orasan at hangin sa labas ang naririnig ko. Naidlip ako saglit, pero bigla akong nagising nang may maramdaman akong malamig sa gilid ko. Parang may humihinga sa tabi ko. Akala ko ay si Mama, pero pagtingin ko, iba. Nakatalikod ako noon, pero ramdam kong may kamay na dahan-dahang yumayakap sa akin. Mabigat, malamig, at parang basa. Nanginginig ako. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Dahan-dahan kong nilingon kung sino at halos mawalan ako ng malay. Si Lola. Nakasuot pa siya ng parehong bestida na ginamit niya sa burol. Puti, may burdang bulaklak, putla ang balat, nangingitim ang mga labi, pero nakangiti siya sa akin. Hindi siya mukhang masama, pero nakatitig lang siya. Nakakapanindig balahibo yung itsura niya. Rona, Mahina niyang sabi at halos pabulong. huwag kang matakot ha. Andito lang ako. Muling saad ni Lola sa pabulong. Hindi ako nakasagot. Nanginginig lang ako habang nakayakap siya sa akin. Amoy lupa ang paligid. Amoy kandila at bulaklak. Pagmulat kong uli ng mata ko, ay umaga na. Wala si Lola, pero ang bedsheet ko ay may marka ng putik at parang basang-basa pa. Kinagabihan ay ikwinento ko kay Mama. Umiyak siya at ang sabi niya, Baka dumalaw lang siya, anak. Mahal ka ng lola mo. Siguro gusto lang niyang iparamdam na hindi ka nag-iisa. Simula noon, tuwing dadalaw kami sa puntod ni Lola, palagi kong dinadalhan ng ginataan dahil paborito niya yon. At kapag bumabagyo, minsan naaamoy ko pa rin sa bahay yung halimuyak ng niluluto niyang matamis. Hindi ako natatakot dahil napagtanto ko, minsan kahit patay na ang mahal mo sa buhay, gagawa at gagawa sila ng paraan para maramdaman mong nandyan pa rin sila na nagbabantay sa'yo.